talk about graphing quadratic functions and analyze the effect on its graph. So, ikagraph nyo siya, then analyze nyo kung ano yung nagiging effect ng bawat variable. So, after this lesson, we should be able to learn the domain, range, intercepts, axis of symmetry, vertex, direction of the opening of the parabola. Then, we should analyze the effect of changing the values of A, H, K in the equation or the vertex form. Y equals A, X minus H raised to 2. It should be 2 squared plus K of quadratic function and its graph. So, merong binigay na learning task 1. So, in this example or task, you should be able to understand the following. So, let's start with the domain. Kapag sinabing domain, the set values of x, that means ano yung mga value ng x dun sa graph. So, kung ganito yung graph nyo, pwede nyo sabihin na may value siya na 2, tapos positive 3, negative 2, negative 3. So, pwede niya rin masakop si 0. No? Tapos, may arrow, ibig sabihin, na-extend yung graph na yon. Kapag in-extend natin yung graph na yon, that means marami pang value aside from 2, 3, so and so on. That means ang domain nyo is the set of all real numbers. So marami yan, hindi na natin susulat isa-isa. So pag sinabi namang range, ito yung set values of y. So pag tinignan natin yung graph, ito yung y. And then kapag nagbigay tayo ng value ng x, tumigil yung point dito. Okay? So that means ito yung boundary niya. Pag nagbigay ka ng value ng x, you will get values of y, which is hanggang negative 2, pataas. No? Pataas. Ibig sabihin, ang y mo is hanggang negative 2 lang. So, the set of all y such that y is greater than or equal to negative 2. So, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, and so on. Yun yung value ng range mo. So, opening of the graph, dalawa lang yan. So, hindi natin i-discuss ang opening to the right and opening to the left. So, ang opening niya, obvious naman, is opens upward. So, ang vertex niya, ang vertex ay yun yung pinakang, ito yung pinakang nasa middle. So, ano ang coordinates niya? 0 ang x, tapos may value si y na negative 2. Okay? Then, ang axis of symmetry naman, yun yung humahati dun sa graph. So, in this case, ang pinaka-middle niya ay narito. Diba? Ayan. So, kung yan yung axis of symmetry niya, so, anong graph yan? Anong pangalan? So, since ay umano sa 0, tapos sa vertical, that is x equals 0. And then, yan yung inyong axis of symmetry. Yung x-intercept naman, ang ibig sabihin niya, the value of x when y is 0. No? So, ano yung value ni x kung y ay 0? Or, kung titingnan nyo sa graph, alin dyan yung nag-intercept sa x? Sa x-axis. So, ito yung x-axis. So, makikita nyo na nag-intercept siya sa negative 2 at saka positive 2. And then,
Yung y-intercept naman, same thing. The value of y when x is 0. So, alin naman dyan sa y-axis yung nag-intercept. So, dito siya nag-intercept. That means, ang y-intercept niya ay negative 2. So, ibig sabihin, yung mga value lang na makikita nyo dito is somewhat related to each other. So, itong negative 2 is narito sa vertex. No? Itong 0, ito dito sa x. Okay? So, upward. So, yung learning task to nyo, is-sketch nyo yung graph. So, ang advice ko sa inyo, pwede naman kayong gumamit ng some application kagaya ng GeoGebra para for checking purposes. Pero siyempre, dapat alam nyo kung paano kinuha. Ano? So, ang pwedeng gawin nyo muna is transform nyo muna into vertex form. No? So, x minus h squared plus k. Okay? So, given naman nandyan yung a. Given na yung a dyan. Ang a nyo dyan is, let's say, sa number 1. Given na yung a, which is 1. Okay? Kunin nyo na lang yung h using the formula negative b over 2a and the value of k, which is 4a minus b squared over a. So, sige, mag-example tayo. Let's say, ang equation natin, y equals 2x squared minus 4x plus 4. So, ang a na ngayon natin is 2. No? Tapos, identifying the value of h, ang b natin ay negative 4. So, kung negative 4, negative, negative, magiging positive. Over 2a, which is 2, over 4. That means, ang h natin is 1. Finding the value of k, we have 4 times 2 times, c is 4 times negative 4 squared over 4 times a. So, simplify it further, we have 32 minus 16 over 8. Then, we have 16 divided 2. The answer is 2. 16 divided 8. It should be 16 divided 8. The answer is 2. After that, plug in nyo lang dito sa equation. No? So, para maging vertex form y equals, which is 2. Ang x nyo ay, ang h nyo is 1. Then, ang k nyo is 2. So, ito na ngayon yung equation nyo. Vertex form. Ang kagandahan kasi na naka-vertex form, malalaman nyo na yung magiging graph. Kung ano yung magiging effect, no? Or malalaman nyo yung position. Dito kasi kita nyo kagad kung ano ang vertex nyo. Ang vertex nyo dyan ay 1 and 2. Ba? Ang h is 1, ang k is 2. So, example na binigay, ito yung equation nyo, quadratic function, and ito yung graph. So, domain,
So, pag in-expand nyo yan, kagaya ng sinabi ko kanina, kaya set of all real numbers. And then, yung range is nag-end hanggang dito, sa 0. Ibig sabihin, less than 0. Negative 1, negative 2, negative 3. So, obvious naman, ang graph is downward. So, paano mo malalaman kung downward? Makikita mo sa value ng A. So, itong equation na to naka-form into ax squared. Kapag ang a nyo is negative, that means downward. Kung siya ay positive, that means upward. Okay? Then, ang vertex in that form is 0, 0. Ito yung vertex. Ang coordinate niya ay 0, 0. And then, ang axis of symmetry, dito siya nag-fall. Sa gitnang yan, yan yung equation ng axis of symmetry nyo. X equals 0. And then, ang x-intercept, ito, nag-intercept sa 0. And then, also y-intercept is nag-intercept sa 0. Ang next na binigay na example is ito na nga, yung hindi naka-vertex form. So, ang ginawa muna is tinransform into vertex form. So, pinakita ko na yung formula kanina. So, tingnan nyo na lang ulit. So, after equating to vertex form, so, nakita yung value ni A. A is positive. That means opening upward. No? And then, ang vertex is 1 and 2. So, nilocate natin 1 and 2. So, yan. 1 and 2. Then, opening upward because the value of A is positive. Ang domain niya is set of all real numbers. Ang range niya is y. The set of all y such that y is greater than or equal to 2. So, pataas. Yun yung pinakang end sa 2. So, ang value ni y ay yung 2, 3, 4, 5, 6, and so on. And then, the axis of symmetry, gumalaw na siya, nakita nyo. So, ang axis of symmetry niya na ay ito na. So, anong value nun? Ang equation na yan ay pumatak dun sa 1. Sa x-axis. So, that's why that x equals 1. So, nagkataon, since nag-shift siya mula sa pangalawa, yung k is 2, nag-shift siya 1, then 2, wala siyang x-intercept. Hindi siya tama sa x-intercept kasi nga dito na siya. And then sa y-intercept, dun siya tumama sa 4. Okay? And then yan, pinakita yung mga solution. Pwede nyo basahin. Then domain, then range. Sinabi ko na kanina, domain and range. Set of all value of x. Since isa lang naman yung case natin, kaya laging real numbers. Tapos ang range nakadepende sa value ng k. No? So, tingnan nyo yung value ng k. Kung ang value ng k ay positive, so makikita nyo din doon greater than. Kapag negative naman ang value ng k, this is makikita nyo less than. Ang opening of the graph nakadepende sa value ng a. Value ng a. Kung siya ay positive or negative. Positive upward, negative downwards. Okay. Other thing, yung axis of symmetry, yan. Nakadepende siya sa value ng h. Okay. Kung ang form ay ganito, ang ibig sabihin niyan, ang vertex ay 0, 0. Meaning, ang h nyo ay 0. Diba? Kapag naman merong k, walang h, 0 pa rin ang h, kaya x equals 0. Kapag merong value na sa vertex form, nakadepende siya sa value ng h. Okay? So, vertex, makikita nyo yan, yung h and k. Para makuha yan, anong ginagawa? Kinukuha mo na yung a, b, c, tapos sinasubstitute din sa formula.
Yung axis of symmetry, nakadepende sa value ng h. Then, the x and y intercept, isiset nyo na value ay y ay 0 para makuha si x. Si y-intercept naman, set nyo yung value ng 0 ng x to set the value of y. Okay? And then, may binigay ding palatandaan na kapag daw ang function na has two distinct x-intercept if, yon, kapag ang b squared minus 4ac ay na greater than sa 0, meron siyang two distinct x-intercept. So, ibig sabihin, meron siyang dalawang intercept. Kapag naman only one, it means the value of b squared minus 4ac is equal to 0. Kapag naman siya nag-less than, wala siyang x-intercept. So, yun yung mga tips na pwede nyong tingnan. And then, kayo nagagawa nito, no? So, 1, 2, so, balikan nyo lang hanggang 4. Okay? So, pwede kayo mag-search sa internet kung paano, or pwede nyong i-search sa internet yung graph, yung GeoGebra. Maraming graphing online, no? And then, ito, solve the following effects of changing the values of a, h, k in the equation of y equals a x minus h squared plus k of the quadratic function by formulating your own quadratic function and graphing it. So, kayo mismo yung magpo-formulate. Ano? Kuwari ito, the parabola opens upward greater than 0 and downward. So, magbigay lang kayo ng y equals 5x squared. Ang value is positive, greater than 0. Kung siya ay downward, hindi magbigay din kayo ng negative. Then, i-compare nyo. Okay? And then, yung learning task 4, dito nyo lang ilalagay lahat yan. Igagraph nyo yung lahat. No? I-graph nyo lahat dito sa isang graphing paper. Then, explain nyo. Ang pag-i-explain, depende sa mga value ng h, a, at saka k. Okay? So, thank you very much. Thank you for listening. Hope na makatulong tong video na to para masagutan nyo yung module.